Mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer Wow! ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Para iligpit at upang hindi na rin makapagsalita at makapandamay pa ng ibang mga kawatan buhaya na aktibo pa rin ho sa kasalukuyang administrasyon ni Gonggong Marcos, mga kabalitaan. Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Right, welcome back mga kabitan, magandang buhay. Nagbabalik ko tayo dito ho sa Munting Bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update sa mundo ho ng social media na mga nakalap sa loob ng 24 oras na mga balita at impormasyon. Ngayon po mga kabitan, talagang ang dami hong nagulat, ang dami hong nagtaka sa naging kalagayan ho nitong dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, itong si Maria Catalina Cabral, mga kabalitaan. Dahil po ay natagpuan daw ito na wala na daw buhay. Una, balita nila, walang malay. So, bandang huli ho, ay kinumpirma nila na ito ay wala na talaga. Sa puntong ito mga kabitaan, magbibigay lang ho tayo ng opinyon hinggil ho sa hindi ho nating inaasang pangyayari ngayon, kung saan isa sa pinakamahalagang tao ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral ang dating Undersecretary ho, kung saan natagpuan ho itong walang buhay dyan sa Cannon Road sa bahagi ho ng Buid River, Tuba, Benguet, mga kabalitaan. Nakakagulat ho itong balitang ito at nakakatakot dahil itong administrasyon na ito mga kabitaan ay tila bagang may mga nagkukubling hindi ho natin inaasang mga animal at mga walang hiya. Kung ito po mga kabitaan ay planado. Pero pag-usapan ho natin muna itong si Cabral kasi nasa kanya ho mga kabitaang mga kamay ang lahat ng mga impormasyon na kanyang nalalaman sa kalakaran ho ng kanilang departamento nitong pagpapalabas ho ng pera, transaksyon ng mga contractors at lalo na ho itong pagkipag-ugnayan ng mga kongresista or kontratista dyan sa DPWH, mga kabalitaan. Siyempre, gulantang lahat ang mga netizens. Ay ito agad ang laman ho ng mga balitang nababasa nila sa social media, pero hindi ho agad sila naniniwala o ang karamihang mga netizens ay hindi ho naniniwala na kung saan ay nahulog lang ito, na kailangan meron daw managot nito mga kabalitaan dahil hindi ho kapanipaniwalang nahulog lang ito. So imposibleng mangyari daw dahil itong si Cabral isa ho sa pinaka may hawak ng totoong impormasyon sa iniimbestigahang flood control anomaly sa panahong ito, mga kabalitaan. At hindi rin natin maaring sabihin itong nangyaring ito ay oras niya na. Kumbaga aksidente lang. So kung ganun ho mga kabalitaan, kung aksidente lang ho yan, sa dami-raming tao ho ng ating mga sa mundo hong ito, sa bansa ho natin, ba't nataon pang si Cabral ang biktima ho sa ganitong sitwasyon? Para sa akin ho mga kabalitaan, dalawa lang ho nakikita ho natin sa posibleng nangyari sa insidenteng ito. Una, dahil sa kahihiyan siguro na nagdudulot ho ng depresyon nito mga kabitaan at marahil hindi na ho nakapag-isip ng maayos, parang naging tuliro ng mga kabitaan dahil nga wala siguro siyang mapagkakatiwalaang kapamilya, kaibigan na siyang mapagsumbungan na mailabas ang sama ng loob nito mga kabitaan dahil sa pagdawit sa kanya sa lumalalang nakawan ho sa DPWH. At wala hong matinong tao o normal na tao pag ito ay tinamaan ng depresyon. Karamihan ay talagang ginagawa nila ang pagkitil sa sarili nito sa pamamagitan ng pagbigti. Minsan nga binabaril ang sarili. At itong pagkahulog ni Cabral, imposible mga kabitaan dahil hindi talaga kapanipaniwala na ganun ang nangyari sa kanya.
na misto lang aksidente lang di umano mga kabalitaan. So pangalawa po, hindi rin natin mabura sa isipan dahil sa seryosong problemang ito, sa mga nadadawit na mga politiko. Siguro, pinagplanuhan itong gurgurin upang patahimikin na hindi na ho makapagsabi ng katotohanan na naayon sa kanyang nalalaman mga kabalitaan. So may tuturing ho nating isang misteryosong pagkamatay ni Cabral dahil sa hanggang ngayon wala pa rin hong ipinalabas na resulta ho sa ginawang initial investigation ng Benguet Police mga kabalitaan. Na sana itong si Cabral makakatulong na sana, kaya nga ito nag-resign, siguro binigyan ng panahon para makapagmuni-muni, para makapag-isip kung ano yung gagawin, kung magsasabi ba ng katotohanan, kung ito ba ay kanyang idadawit talaga yung totoong mastermind ho dito. Kasi hindi naman ho gagawa yan si Cabral kung wala hong utos sa mas nakakataas ho sa kanya mga kabalitaan. Ano nga lamang siya dyan sa DPWH? Tauhan lamang ho siya dyan mga kabalitaan ni Bunuan, ni Zaldico mga kabalitaan. At siguro itong si Cabral, dahil mabigat na ho yung kanyang dinadala ngayon na maaring hong ikakapahamak ng kanyang pamilya, nagtataka lang ho tayo ba't napunta ho dyan sa Benguet na hindi naman siguro yung taga Benguet. Taga Benguet pa kaya yung si Cabral mga kabalitaan? Comment nyo nga sa baba. Hindi ko alam kung taga saan niya si Cabral mga kabalitaan. Hindi ko na research. Pero yung una po, nakakapagtataka ho talaga itong pangyayaring ito. Ano mga kabalitaan, may papakita ho tayo sa inyo na isa hong investigation mula ho sa Police Benguet, no? Sabi pa dito, check nyo po yung monitor nyo kung makikita nyo. Alright, so ito po, merong sinasabi ho rito na police said Cabral had been traveling with her driver earlier in the day when she allegedly asked to stop along Cannon Road and requested to be left there. When the driver later returned and could not find her, so nagpaiwan pala dito itong si Catalina Cabral sa isang lugar. So kung ating pagbabasihan mga kabalitaan ang salaysay ng kanyang driver, talaga naman nakakabuwisit itong pangyayaring ito mga kabalitaan. So nakiusap daw siya itong si Cabral na ibabaho siya. Sabi sa unang nabasa natin sa isang mataong lugar na talagang nakakapanghinala kung bakit siya ay mag-isang iniwanan ng driver at siya nakiusap dito. So ang tanong dito natin mga kabalitaan, kung ganun talaga yung totoong sitwasyon, kung wala hong kinalaman yung driver dito mga kabalitaan, kasi maaari rin itong imbestigahan itong si Mr. Cardo Hernandez. Una, na andoon kasama niya bago nangyari yung insidente. At doon ho yan makikita, makokonek ho yan yung lahat ng mga pangyayari. So tanungin natin dito mga kabalitaan, bago pa po nangyari ang insidente, may ibang tao pa bang katagpo itong si Cabral? Malamang meron ho yan. Bato siya nagpababa mga kabalitaan. Kung sakaling ito ay may plano or nagplano may planong gugurgo sa kanya mga kabalitaan. So sino naman ito? At dapat matagpuan ang taong ito mga kabalitaan at makilala para siya naman po ay makapagbigay linaw sa tanang pangyayari na ito mga kabalitaan. So di ba kaya kasama ito sa planong gurgurin ay itong si Cabral para wala nang ibang madamay pa sa usaping ito mga kabalitaan. Sana itong si Zaldico para sa akin, wag na rin pong magpakita at tuluyan na lang itong magtago sa batas dahil po maaring mangyari sa kanya ang nangyari ni Cabral kung ito ay pinapatay talaga. So gagawin nila ang lahat kahit pumatay pa ng tao para sa kanilang kagustuhan at di na sila mahuli or mabuking yung kanilang kaugnayan sa usaping ito mga kabalitaan. Sa ating mga otoridad, sana laliman pa po nila yung kanilang investigasyon. Hindi hanggang doon na lamang dahil nga walang nakakita na may tumalon ito or may foul play na nangyari. Pero dapat laliman ito dahil sa dami-rami mga tao sa ating mundo, sa ating bansa. Ba't na taon pa itong si Cabral na siya naman po ay idinawit yung kanyang pangalan? Siya po ang susi ng lahat para marisulba at malaman ang katotohanan sa nakawan diyan sa Department of Public Works and Highways. Hindi natin talaga, sabi ko, hindi natin maibubura sa isipan natin na talagang sinadya itong paggurgor dito kay Cabral. Dalawa lang po kasi yung nasabi natin kanina. Either baka nadala siya ng depresyon niya, nagka-depresyon na siya, di alam na kanyang kapamilya, o di kaya ay talagang pinagplanuhan na siyang gugurgurin para patahimikin mga kabalitaan.
So balikan ho natin ditong naging salaysay nung nagkabukingan na ho mula ho sa opisina ni Cabral sa programa ho ng Saga ng Mamamayan. Naglabas ho sila ng impormasyon itong si Representative or Congressman Leandro Leviste na ibinunyag niya ho dito na nawawala di umano ang computer ni DPWH Yusek Cabral, no? Ex-Yusek mga kabitan. At yung opisina na ito yung planning services na kung saan po naandyan lahat ho makikita at malalaman, recorded lahat kung anong mga pumapasok na mga transaksyon ho at pagpapalabas nila ng pera sa paggawa ho ng proyekto sa pangangalaga ho ng Department of Public Works and Highways. Dahil dyan po maraming mga impormasyon na sana malalaman at makikita ho ayon pa dito ni Congressman Leandro Leviste. So panoorin ho natin dito mga kabitan ang pasabog na ito. Hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer Wow! ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung sunog, baka ilan lang ang... The region po rin yung sakop. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, Yusek for ito yung planning services. Planning, Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Opo. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, Aha. nandyan yung Survey 123. Opo. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan kayong dalawa congressman. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Okay. Alam niya kasi gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, Opo. distrito mo kasi pangkaraniwan yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion eh. Opo. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So okay. sabi niya, Congressman Jen, Opo. May allotment ako eh. Diba? May pera, may ako, hindi, pondo. bibiling ko na yung yung allocation nyo. Opo. Pag binili niya, siya na ang mag-execute. Siya na mag-implement. Ikaw, pauubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon? Sa district? Isang bebenta, bago pa nasa net pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may ni Ikaw. paunang ganun pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, Opo. pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong So yung sinasabi ho dito ni Senador Marcoleta at itong si Congressman Leviste mga kabaitaan, para bagang larong basketball, no? Kasama no sa gameplay ho nila. At itong si Cabral mga kabaitaan ay parang siya yung point guard. Na dala-dala niya po yung bola na kung saan po ipapasa niya po doon sa taong medyo malapit-lapit na ho. Malapit-lapit na hong makakuha ng proyekto. Ika nga, malapit na ho niyang ma-shoot yung bola mga kabaitaan at pinapaikot muna ito para makapwesto, para makalugar ho sila na lalaruin ho yung pera mga kabalitaan. Parang ganun yung gameplay ho, set play nila kumbaga po sa larong basketball. Nasa kanya po ang desisyon ni Cabral kung sino yung kanyang bibigyan ng proyektong ito na Lutong Macau na dinadaan lang sa may bidding pero bidding-biddingan lang pala ito dahil meron na ho silang nakalatag na mga listahang kontraktor sa darating na taon para ho gawin ang proyektong iyan. Kumbaga sa sa kanin pa, isinubo na. Hindi na sila pinagpasaing, sinubuan na lang sila mga kabalitaan. So, dito ho natin malalaman kung gaano kahalaga pala itong si resigned Undersecretary Cabral mga kabalitaan sa kanyang mga ginagawa ho. Kaya napakahalaga sana ang mga makukuhang impormasyon dito kay Cabral. Ikaso nga lang, yung biglaang pagkamatay ho nito ay napakalaking questionable mga kabalitaan.
Ulitin ko po, sa dami-rami hong mga tao sa ating bansa na taon pang si Cabral ang nahulog dyan sa Buid River at idineklarang hong wala ng buhay na siya po ay isinangkot sa kalakaran hong pagnanakaw dyan sa Department of Public Works and Highways, mga kabalitaan. Di ba? Kaduda-duda. Di ba? Questionable. Di ba? Nakakapagtataka ho. So itong si Saldico, mga kabalitaan, ito lang din may papayo ho natin na kung mahal mo pa yung buhay mo at yung pamilya mo, huwag ka munang umuwi ng bansa. Gamitin mo lahat ng mga resources mo, magtago ka. Kasi nga, itong nangyari kay Cabral, kung sinadya man ito, mga kabalitaan, may nag-utos talaga sa kanya. Ito'y opinion ko lang po ha. Kaya sabi ko kay Saldico, gamitin mo lahat yung resources mo. Kasi maaring mangyari din to sa iyo, lalo na pag nasa kulungan ka. Ano bang sabi sa iyo ni Tamba? Di ba? Binantaan ka, pag kahit nasa kulungan ka pa, mag-uutos siya ng pulis na gugurgur sa iyo. Yang katakot-takot na babalang yan ay hindi mangyari yan pag nasa Pilipinas ka na, Saldico. Ito na lang yung tulong mo na lang to sa bayan at para sa taong bayan na rin na yung pagtatago mo while wala ka pa sa Pilipinas, isiwalat mo na yung mga nalalaman mo patungkol sa impeachment ni Sara Duterte at kung ano-ano pa na hindi mo pa nababanggit sa iyong video, Saldico. At bago tayo magtapos, papakita muna natin yung actual retrieval operation ho. Benguet Police confirms death of ex-DPW Undersecretary Kathy Cabral. Her remains have been recovered at 12:30 a.m. along Cannon Road following an alleged fall. So the Ombudsman Office directs the authorities in Benguet to take custody of and preserve the cell phone and other gadgets of former DPWH USEC Kathy Cabral. The same are to be turned over to the investigators at the proper time. Okay, sana hindi to gagalawin ni Ombudsman itong cellphone na ma-recover nila kasi napakahalaga rin ito dahil baka mayroong mga transaksyones, may mga tawag doon, may mga messages na naka-restore mga kabalitaan or naka-save. Hindi malalaman kung sino-sino po yung mga taong kausap nito, mga kabalitaan. So, rest and peace kay Cabral, mga kabaitaan. Ganun talaga yung buhay Kaya kung gusto nyo pumasok sa mga ganong klase, hindi ko naman hinuhusgan itong si Cabral, mga kabaitaan, na ginawa niya po ito. Ang paniniwala ko lang po, dalawa lang, ulitin ko po wala akong inaakusahan dito, ninuman, pero ito lang ho yung point of view natin na maaring dalawa yung dahilan sa kanyang pagkamatay. Baka dala ho ng depresyon, wala na ho siyang tiwala sa ibang tao, wala na siya makakausap, kinikim-kim niya na lang yung puot at sama ng loob. Kaya nangyari ho itong insidente na ito. O di kaya dahil sa sobrang napakahalaga ho itong si Cabral sa usaping nakawan sa DPWH at marami ho siyang mga hawak na mga impormasyon na naayon sa kanyang nalalaman, posible ito ang isa sa magiging sanhi o dahilan na ito ay maaring tinarbaho ho para iligpit at upang hindi na rin makapagsalita at makapandamay pa ng ibang mga kawatan buhaya na aktibo pa rin ho sa kasalukuyang administrasyon ni Gonggong Marcos, mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po itong ganitong ating video presentation, mga kabalitaan, huwag kalimutan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion. Sa mga nanood sa Facebook, follow, like, and share lang po. At sa YouTube, huwag kalimutan po, subscribe at pindutin ang notification bell. Ako po ay mag-iwan ng isang paalala lamang ho sa inyo kapag ang tao po ay inapi. Sa kauli-ulihan, siya ay magwawagi ho sa kanyang patuloy na pagkipaglaban para ho sa katotohanan. There will be a time of reckoning. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out. Gun Agad Balita.